2024 na at ikaw ba yung mga nagsabi sa sarili mo na this 2024, magkakabahay na ako. Perfect tong location na to para sa inyo. Siyempre, ito yung Kaya Homes. Dito yan sa Barangay Palangge, Naik, Cavite. Provision for 2 bedrooms at 1 toilet and bath. May lot area na 38 square meter at 48 square meter na floor area. So, ano pang hinihintay natin? Let's unlock your dream home. Bago natin start yung house tour natin dito sa Kaya Homes, mag-update muna tayo kung ano na ba ang mga progress na nangyayari dito sa Kaya Homes. So ito po yung ating drone shot. So start na po natin yung ating update dito sa Kaya Homes. So start na po natin dito sa ating transport hub at ang ating pinaka main gate. Pati na rin po yung clubhouse, nandiyan po sa pinakaunahan. So ito po yung nakikita nyo dito sa unahan, yung pinaka phase 2 po natin. So ito po ang ginagawa pa lang po yung mga kalsada sa phase 2. Yung ito po yung unahan na bahagi ng ating subdivision. Tapos nakikita nyo po dito sa unahan yung may mga bahay na po nakatayo. Ito po yung ating phase 2 sa Kaya Home. So yan po, napansin nyo po yung mga bahay natin dito is almost finished na po lahat. At good news po, kung gusto nyo po ng ready for occupancy, meron po tayong available dito sa ating phase 2. Tapos yung napapansin nyo naman dito sa ating kabilang side, yung ginagawa pa, ayan po, dyan po itatayo yung Kaya Socialize. So punta naman po tayo doon sa kabilang side ng phase 1 po. So dito sa bahagi po ng phase 1, kung saan matatagpuan din po yung pinaka covered court natin. Ito po na almost finish na rin po lahat ng mga bahay dito. Ongoing construction naman po yung ibang mga bahay dito sa phase 1. So ito po, napansin niyo po, yung iba po binubungkal na yung lupa, yung iba naman po tayo na po yung bahay, especially yung malapit doon sa covered court mismo. Yun po, nakatayo na po yung ibang mga bahay. So good news po rin kung gusto niyo rin po ng mga ongoing construction na bahay na gusto niyo maiksi lang yung paghihintay nyo sa pagtayo ng bahay, may available pa po tayo sa phase 2. So dito naman po, yan, ito na po yung papunta ulit dun sa unahan. So babalik po tayo dun sa ating pinaka phase 1. Ito po yung banda rin dito sa may likod mismo ng model unit. So ito po yung area na yon, yung bandang likod ng model unit. So yan po, nakita nyo may mga ongoing construction at may mga tapos na bahay. Tapos yung pinaka bukana po, yan, marami po tayong available dyan na pre-selling units. I hope nagustuhan mo itong ating update dito sa Kaya. So punta naman po tayo sa house tour. So yun na po, nakita nyo na yung update natin dito sa Kaya Homes. Diba, ang bilis nila gumawa ng bahay dito. So kompleto na rin tayo ng mga amenities. Nandyan na yung covered court natin, tapos yung pinaka clubhouse natin, tsaka yung terminal ng mga tricycle dito, 'di ba? Okay na dito sa Kaya Homes. So, pakita ko na or tuloy na natin yung house tour natin dito sa Kaya Homes. So, ito nga po yung pinaka model natin, yung ating Helena model. Napapansin niyo naman po na napakaganda ng ating facade. So, 'di ba sa facade natin, napaka-basic niya, simple niya, pero ang ganda ng color combination niya. So, kung ikaw ay end unit or inner unit, hanggang dito po yung pinaka-property mo. Hanggang dito naman sa kabilang side, yung pinaka inner unit. So yan, malaki pa yung space mo dito. Kung meron kang tricycle or motor, pwede mong park yan dito. Or pwede mo syempre gawing garden na lang kung ayaw mong gawin siyang parking space. At sa mga materials na ginamit natin dito, yun po, PPR po yung ginamit nila dito. So matibay po yung mga materials na ginamit natin. So tuloy na tayo sa loob. So, upon turnover po ng unit mo, ang marireceive mo na is ganito na po. Actual turnover na po itong papakita namin sa inyo. So, yung pinakapintuan mo dito, napansin nyo naman po, malapad siya, di ba? Tapos, flash door po siya na ang ganda po ng design niya. Tapos, dito rin, mapapansin mo yung pinakahamba niya, gawa siya sa bakal. At syempre, meron na tayo ditong cement awning. So, hindi masyadong mababasa yung pinakapintuan mo. So, kung end unit ka, may extra space ka, syempre dito sa gilid. Yan, yun yung pinaka-space mo kung end unit ka or corner lot ka. Siyempre, may perks kang magkaroon ng parking space dito sa gilid. So, siyempre, may mga bintana rin pag end unit. So, pasok na tayo dito sa loob. So, this is the actual turnover for our Helena model na 38 square meter na floor na lot area sa inner unit at
floor area naman ng 48 square meters. So napapansin nyo, napakaganda po ng finish natin. Basic finish po tayo, painted na po yung walls natin. So ang ganda ng walls natin, painted na siya. So kung may team ka, dadagdagan mo syempre, papatungan mo na lang ng kulay na gusto mo yan. At ang mga bentana natin dito is metal encasement po siya or gawa siya sa bakal na ganun po yung open niya. Tapos ang maganda syempre naka-grills na rin siya. So medyo lelesen yung gastos mo dito. So ito na po yung magiging pinaka-living space mo dito sa area na to. So dahil nga itong pinasok nating unit is corner lot, meron tayong bintana sa gilid. So syempre pag inner unit wala po yan. So ganoon din po sa end unit po ang mga bintana natin is metal encasement po din po siya na may grills. Tapos yung pinaka-circuit breaker natin, ang ganda po ng circuit breaker natin, dito na po siya dinagay. So napaka-accessible niya lang po. May outlet tayo sa area na to. At ito naman po yung napakaganda nating staircase. So sa staircase natin, first na 4 or 5 step po is buhos po siya or gawa sa cement. Tapos yung pinaka-gitnang bahagi is gawa naman po siya sa bakal. Tapos yung pinaka-step niya, buhos din po siya. So dito naman sa last 3 steps natin, ganun po, buhos din po siya. So napaka-quality po ng pagkagawa natin dito sa staircase natin. So moving here sa kabilang side or sa kabilang wall natin. So ito, ang ganda nito eh. Ito yung nagustuhan ko dito sa property na to, na low-cost housing na siya. Pero napansin nyo naman napakadaming outlet, di ba? So 1, 2, 3, 4. 4 na outlet for the electricity. Diba? Ang dami yan. Tapos meron ka pa naka-ready na para sa phone, tsaka sa cable mo. So, bihira yung mga ganyan na low-cost housing, tapos kompleto tayo ng mga outlet ng katulad yan. So, dito naman sa pinaka-living space mo, so ample yung space natin, pwede kang maglagay ng maganda or malaking lamesa dito, kahit 6-seater, 5-seater, pwede yan dito sa area na to. Tapos dito nga sa likod, matatagpuan yung pinaka-kitchen natin. So, punta naman tayo dito sa kitchen natin, bago natin puntahan to ating toilet and bath. So ito yung pinaka-kitchen natin. Mapapansin nyo, meron tayong ganito pong tangke na kasama na pa. So PVC po siya, nasa 500 liters o rainwater collection tank po siya. So ito naman po yung pinaka-pintuan natin. Splash metal door po siya, gawa siya sa bakal at ang ganda, quality pagkagawa niya. So dito naman sa ating pinaka-kitchen. So sa kitchen natin, naka-tiles na po siya. Medyo madumi lang, pero naka-tiles na po siya. Tapos yung sink natin is stainless steel sink yan. So lalagyan pa po yun ng faucet. At may naka-ready na rin tayong mga outlet dito. So ayan, di ba? For future expansion ng bahay mo, pwede mo na lang pa-close tong area na to at gawin pang, pwede mo idagdag na rin dito yung pinaka-laundry space mo. Diba? So punta naman tayo dito sa ating toilet and bath. So this is the actual turnover for the toilet and bath. Yung pintuan natin, PVC po yan or gawa siya sa plastic, so iwas tayo sa bulok. Tapos ito na po yung pinaka-actual natin. Yung ating mga inodoro dito or yung pinaka-toilet with water closet natin. Ang ganda ng ginamit nila. Tapos yung wall hang lavatory nila. Yan. Tapos meron tayong 1, 2, 3 level ng tiles para dito sa ating toilet and bath. Tapos ample ang space natin sa shower area. Nakalubog din yung part na kung saan mo yung pinaka-shower area mo. At syempre, meron tayong shower head. Tapos ang pinaka-ceiling natin, naka-hard deflex na siya or fiber cement board na siya. So, skin coat nyo na lang, tapos pintura na lang, pwede na yan. Tapos syempre, meron tayo dito owning type na bintana dito sa gilid. So, ito na po yung pinaka-kitchen. Diba ang ganda nyo, maluwag siya para sa ating mga nangangarap magkaroon ng kahit papano na maliit na bahay, pero quality. So, okay tayo sa taas. So moving here dito sa ating pinaka-staircase. So staircase natin, napansin na naman yung staircase natin, di ba? Maluwag siya. Yung mga step niya, malapad siya. Yan. Kasyang-kasya yung paa ko. Ang size ng paa ko is 8. So maluwag pa siya sa paa ko. Hindi siya masikip. Tapos yung space niya, yung lapad ng pinaka-staircase natin. Maluwag naman siya. So kung magkakasalubungan kayo dito sa area to, okay na okay. Tsaka syempre, meron tayong bintana dito. Itong bintana to is fixed window to. So, di ba, usually kino-close natin po itong area to para magkaroon ng bedroom sa side na to. So, hindi siya magiging madilim dahil meron nga tayong 2 bintana sa baba at sa taas. So, maliwanag ang pinaka-staircase mo. So, punta na tayo dito sa pinakalikod na bahagi ng second floor. So dito sa pinakalikod na bahagi ng second floor, ample yung space natin for sa isang kwarto. So kung hahatiin mo to, siguro hanggang dito yung pinaka-bedroom yan. Yan, hatiin natin yan. Tapos yung ceiling mo nga dito, naka-hard deflex na rin tayo or fiber cement board. So less gastos, masilya na lang yan at pintura, pwede na. So sa mga bintana naman natin, ganun din po, katulad nung nasa baba,
Ganun din po siya, ayan. Meron din po tayo ditong bintana. Tapos, nabubuksan po ito, may bisagra dito eh. So, di ko lang siya mabuksan ngayon. So, nabubuksan to para sa fire exit kung gusto mong lumabas for case of emergency, lumabas dito sa bintana. Tapos, may mga butas na rin po pala tayo dito. Ito, yan, mapansin nyo, tumutunog siya. So, ito po yung pinakabutas na for the window type, aircon. Yan, so lalagyan na lang natin dito. Naka-ready na rin po yung mga outlet para sa mga aircon natin. At napansin nyo, di ba, nakahang na rin itong mga switches natin para sa ating mga ilaw dito. So dito naman tayo sa pinakaunang bahagi ng room, ng second floor. Ganun din po ang mga bentana natin. Naka-metal encasement din po siya, kabilaan. So itong side na to, may bisagra siya. So nabubuksan ito for fire exit or emergency purposes. At ganun din po, meron din po siya ditong butas. Yan. Yan, para sa window type aircon mo. So yan. Ito na po yung pinaka-actual turnover natin dito sa Kaya model. So punta naman tayo sa part na gusto mong malaman. Sir, Justin, magkano po ba yung bahay na yan? Ano po ba yung kailangan kong mga requirements at magkano ang monthly amortization? So tara, baba tayo. Yan, I hope nagustuhan mo tong Helena model natin at alam kong interested ka na malaman kung magkano yung presyo ng bahay na to. So, itong price na ipapakita ko po, ito yung ating para sa inner unit. So, ito po, pa-flash ko na lang po dito. Ito nga po yung Helena model natin na inner unit na may lot area na 38 square meter at 43 square meter na floor area. Yung ating total contract price is 1,493,503 pesos. Para sa bank financing naman po, ang pinaka-required down payment natin is 173,503 pesos. At ang ating reservation fee po is 7,500 pesos po. Yes po, 7,500 pesos lang mare-reserve mo na itong bahay na to. At ang siyempre ililess natin yung reservation doon sa to required down payment, that is 169,003 pesos na lang. So pwede po tayo mamili dito kung anong ilang months to pay yung pinaka down payment mo. It's either 12, 15 or 18 months. So depende to sa makipili yung location, kung tapos na or patapos na yung bahay na mapipili mo. So more or less 15 months to pay na lang po yung down payment yan. At kung hindi pa siya ginagawa, syempre nasa 18 months to pay yung pinaka down payment niya. So sa 18 months to pay na lang, yung sasabihin kong down payment, that is 900 and 389 pesos lang po. So 9,389 pesos lang po ang pinaka down payment natin for 18 months to pay na down payment. At ang ating monthly amortization sa Pag-ibig, ang ilo-loan po natin is 1,317,000 na po. So ang ilo-loan po natin, yan po. Tapos ang maximum natin na 30 years to pay, that is 8,216 pesos. Kung gusto nyo malaman yung 20 years at 25 years, nandito po yan. Paki-screenshot na lang po nito para meron kayong copy. At ang required income natin kung 30 years to pay ang babayaran mo, that is 23,475 pesos po. Yan po ang required income kung gusto mong ma-avail itong bahay na to. Sir, ano ba ang requirements natin? Ako po ay isang locally employed or OFW. Gusto nyo po malaman yung ating requirements, click nyo lang po yung link dyan sa description natin. Yung pinakaunang link po, i-click nyo lang po yan, dediretso na po yan sa aming messenger. So, tanungin nyo na lang po ako kung ano po yung kung saan property kayo interested at kung locally or OFW kayo. Send ko po sa inyo yung details na yan. So yun na po, dito na po magtatapos yung tour natin dito sa Kaya Homes. I hope nagustuhan mo tong property na to. Nagustuhan mo, please leave a like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. Thank you so much for watching and see you on the next one.